Mabilis ba uminit ang ulo mo? Mabilis ka bang magalit o mairita? At hindi mo magawang pigilan ito? Pakinggan mo ang hadith na ito. Isang lalaki dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Awsini, ya Rasulullah, payuhan niyo po ako." Faqal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Sinabi ng propeta, huwag kang magalit. Yun ang ipinayo ng propeta sa lalaking ito. At faraddada miraran, at inulit naman ng lalaki ang salitang awsini, payuhan niyo po ako ya Rasulullah. At yun din ang sinagot ng propeta, la taghdab, huwag kang magalit. Kung papansinin natin, ang salitang ito o ang payo ng propeta sa lalaking ito na mabilis mairita, magalit, hindi mapigilan ng sarili, ay sadyang napakaikli lamang, napakaliit lamang na salita. Kukunti lang kung iisipin, pero ang nasiha na ito ay ajmalu nasiha allati nahtajuha jami'a. Ito ang nasiha, payo na napakaganda kung saan kailangan nating lahat maging ano paman ang iyong propesyon sa buhay. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, karamihan sa kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran natin ay nagsisimula sa ghadab o galit. Ang paghihiwalay ng mag-asawa o ang paghiwalay ng mga mag-asawa, pag-away-away ng mga magkakaibigan, pagkakawatak-watak ng mga pamilya, hindi pagkakaintindihan o lahat ng mga digmaan, gulo, suntukan o ano paman gulo na nangyayari sa ating kapaligiran, ang lahat ng iyan ay dulot, bunga ng isang galit na hindi nagawang pigilan. Kung kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nasiha na ito ay higit na kailangan natin na isabuhay sa araw-araw nating pamumuhay. Ano man ang iyong profesyon, maging doktor ka man, engineer, ustad, da'iya, anak, ama, ina, o asawa, ay kailangan mo ang salitang ito. At huwag na huwag mong kakalimutan ang salitang la taghdab. At kung pwede, isulat mo ito. Kung isa kang mudir, isulat mo ito sa iyong maktab o sa iyong mesa para laging magpapaalala sa iyo ang salitang la taghdab, huwag kang magalit. Ikaw na lalaki, ikaw na asawa, isulat mo ito mismo sa iyong kwarto para araw-araw mo makita at maalala ang salita na la taghdab, huwag kang magalit. At kapag ito ay napatunayan natin o naisabuhay natin, ay napakalaking kabutihan ang makukuha natin dito. Oo, alam natin, lahat naman tayo ay nakakaramdam ng galit. Lahat tayo ay nagagalit. Pero ang ibig sabihin ng propeta sa payong ito ay kapag tayo ay galit, ay pigilin natin. Huwag nating isagawa kung ano man ang naisip nating masamang gawin. Huwag tayo muna magsalita habang tayo ay galit. Bakit? Ang taong galit ay hindi nakakapag-isip ng masama. Kadalasan, ang desisyon o salita na nagmula sa taong galit ay hindi maganda ang kalalabasan. Kung kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-iwan ng 3 payo sa taong galit. Una, kapag galit ka, ay pinayuhan ka ng propeta na kapag tayo ay galit, huwag muna magsalita. Manahimik ka muna habang galit ka pa. Pangalawa, kung hindi pa ito nawawala, galit ka pa din, at ikaw ay nakatayo, umupo ka muna. Kung hindi pa nawawala ang iyong galit, galit na galit ka pa rin, iritang-irita ka pa rin, ay ikaw ay mag-ablution o mag-isti'adha, sabihin ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim, dahil ang galit ay galing sa syaitan. Nawa ay napulutan natin ang aral, ang maikling paalala na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.